Bukod sa Amerika, naglabas na rin ng travel advisories ang United Kingdom, Australia at Canada sa kanilang mga mamamayan laban sa pagbiyahe sa Palawan dahil sa banta ng kidnapping. Pero ang AFP at PNP wala raw na monitor na anumang banta sa probinsya. Gayunman, patuloy raw silang nagbabantay. Live mula sa Tawi-Tawi, may report si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Hindi lamang ang Estados Unidos ang naglabas ng travel advisory para sa kanilang mga citizens na nagbababala, no, na huwag pumunta sa lalawigan ng Palawan dahil di umano sa natanggap nilang impormasyon na may banta ng kidnapping ng mga foreigners dyan sa Palawan, sa kamay naman ng mga hindi pa napapangalanang grupo. May sapat na basihan raw ang US Embassy para maglabas ng travel advisory na nagbibigay babala laban sa pagpunta ng mga Amerikano sa Puerto Princesa sa Palawan. Pero hindi sinabi ng tagapagsalita ng embahada kung saan galing ang kanilang hawak na impormasyon. There is a credible threat of potential target of foreigners for kidnapping in the Puerto Princesa area. Dati nang nagkaroon ng pangingidnap ng mga Amerikano sa Palawan. Nangyari ito noong 2001 sa Dos Palmas Resort na nasa isang pribadong isla sa Honda Bay, northeast ng Puerto Princesa. Dinukot ng mga Abu Sayyaf ang mga Amerikanong sina Guillermo Subero, Martin at Gracia Burnham at iba pang mga Pilipinong turista. Pinugutan ng ASG si Subero samantalang napatay naman si Martin Burnham at Pilipinang si Eddie Borayap sa ikinasang rescue operation. Ang Philippine National Police wala pa naman daw na monitor na banta. They're gathering info pertaining to the given advisory or the given information. So, SOP yan na we always look at all information and then if validated, verified, necessary security steps or measures will be undertaken by the area. Nitong nakaraang buwan lang, naglabas din ang US Embassy ng travel advisory para sa Central Visayas kabilang ang Cebu at Bohol, kung saan posible raw magsagawa ng pagdukot ang mga teroristang grupo. Ilang araw makalipas, lumabas ang ulat na umabot na sa Bohol ang Abu Sayyaf na nakabakbakan pa ng mga tropa ng gobyerno. Napatay pa sa engkwentro ang isa sa sinasabing leader ng grupo, si Abu Rami. Ang mga ganitong pag-atake ng ASG ang nais mapigilan din ng mga Amerikano. Bukod sa sari-saring fast boats at mga armas, nagdo-donate din ng mga pasilidad ang mga Amerikano gaya ng Law Enforcement Center at Barracks sa Taganak Island sa Tawi-Tawi. May mga ganitong klase din ng pasilidad na ibinigay ang mga Amerikano sa Basilan, Palawan at iba pang parte ng Southern Philippines. Sa tulong ng mga Amerikano, meron ng permanenteng barracks sa mga tauhan ng PNP Maritime Group at ang Philippine Marines dito sa Taganak Island. At dahil dito, inaasahang lalong mapapatibay ang pagbabantay ng ating gobyerno sa tinatawag na boundary area sa pagitan ng Malaysia at ng Pilipinas. At dahil din dito, inaasahang mababawasan ang mga insidente ng piracy at ang pagdukot ng mga tripulante mula sa mga international cargo vessels na dumaraan sa lugar. We also recognize the importance of investing in maritime security and in further developing a viable professional maritime law enforcement presence to protect and serve Tawi-Tawi and these islands, the whole region. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo, wala pa raw silang namomonitor na threat sa Palawan, pero patuloy daw ang ginagawa nilang pagbabantay. Nanawagan din sila sa mga residente ng Palawan na maging mapagmatyag at ipaalam sa otoridad kung may mga kahina-hinalang tao sa kanilang lugar. Sabi naman ng Western Command sa isang pahayag, nakikipagtulungan na sila sa lokal na pamahalaang panlalawigan at sa PNP kaugnay sa inilabas na travel advisory ng Amerika, lalo na ang pagbabantay ng mga tourist spots gaya ng Coron at El Nido. Bukod sa Amerika, naglabas na rin ng travel advisory ang United Kingdom, Australia at Canada. Kanina bago tumulak patungong Cambodia ang Pangulo, binanggit din ng Pangulo na ang problema sa terorismo sa Mindanao ay maiugnay na rin daw sa droga. Problem with terrorism, what looms very big ahead is the IS. They are coming in, bakbakad tayo sa Mindanao ngayon. As a matter of fact, I've been using the F-50A jets on bombing runs, and I'd like you to know that itong droga, wala itong katapusan, and if somebody there with the bleeding hearts
drug is fueling the terrorism in the south. That's why we have a lot of promising drug lords there again. And Visayas is becoming doon palanding eh. Ma'am Jess, isa sa mga teorya na nakukuha natin mula dito sa mga tauhan ng militar sa Southern Philippines ay dahil daw sa napakahigpit at napakainit na yung efforts para isugpuin dito yung grupo ng Abu Sayyaf sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Jolo at sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula ay naghahanap ng ibang easier targets of opportunity itong bandidong grupo. Kung kaya't nakita natin sila sa Bohol at kung totoo yung information sa Palawan, yan na nga, isa sa mga posibilidad, dyan din sila nagpunta, dyan sa lalawigan nga ng Palawan para maghanap ng mas madaling mga targets para gawing kidnap for ransom at makakuha pa sila ng pondo para sa kanilang mga karagdagang aktibidad. Pero anuman ang totoong impormasyon o yung tunay na sitwasyon, ang isa daw sa mga posibilidad talaga o isa talaga sa nagpapatibay na maaring magpunta dyan ng Abu Sayyaf sa isang lugar ay kung merong itong support system. No? Ibig sabihin, magpupunta lamang ang Abu Sayyaf sa isang, let's say, lalawigan gaya ng Puerto Princesa o di kaya ng lalawigan ng Palawan kung merong support system, merong mga kaanak, merong mga kaibigan na maaring magkupkop at magbigay ng supply at tulong kapag nagkaaberya na o nagkabakbakan na o di kaya tumulong din sa paglipat o pagpuslit nitong makukuha nilang mga biktima. Ma'am Jess. Chinog, pasensya ka na pero bigyan mo lang ako ng pagkakataon na sariwain yung nakapunta na rin kasi ako dyan sa Taganak, no, sa Turtle Islands nung minsan gumawa kami ng documentary tungkol sa mga pawikan dyan kasi mas marami ho dun na pawikan kaysa tao yung Taganak. At tanaw na dyan yung Sandakan na bahagi na ng Malaysia, no, ng Sabah. Chinog, kamusta ba dyan? Bakit yan ang napiling lugar na paglagyan ng facilities ng Amerika? Of all places, sa pagkakaalala ko, tahimik naman yung lugar na yan. Puro mga isla-isla na maliliit, tapos ang lapit na sa Malaysia. At yung mga kababayan natin dyan, parang mas Malaysian na sila kasi pera nila, ringgit na ang ginagamit, tapos yung mga naririnig nilang broadcast sa radyo, puro Malaysian na, no? Pero bakit yan ang napiling lagyan ng facility nga ng Amerika sa panahong ito, Chinog? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Sobrang layo nitong Tawi-Tawi at maging yung kanyang mga island municipalities. Mas malapit pa ang bansang Malaysia kesa sa Zamboanga City. So marami sa kanilang nag-aangkat ng kanilang mga supply mula mismo sa Sandakan. Isa sa mga rason, Ma'am Jess, kung bakit napiling maging sentro ng focus o yung sentro ng pagsisikap ng mga Amerikano na mapigilan ang piracy at terorismo dito sa karagatan ang Tawi-Tawi ay dahil traditionally tahimik naman itong Tawi-Tawi talaga, no? It does not have the reputation like Basilan or Jolo na pinamumugaran nitong Abu Sayyaf. Pero in recent years, matatanda mo merong mga nadudukot na mga Malaysians, Indonesians, Vietnamese at iba pang mga nationalities habang dumadaan ang kanilang mga international cargo vessels dito sa Cebu Channel o dito sa mga karagatan sa Celebes Sea. So isa ito sa mga rason, no, kung bakit naging focus ito ngayon ng gobyerno ng Estados Unidos para tulungan ang ating PNP Maritime Group, ang ating militar na masabat at mapigilan itong piracy, no, at yung mismong insidente ng pag-akyat ng mga bandido sa mga international cargo vessels, kukunin yung mga tripulante, dadalhin sa Jolo at syempre hihingi ng ransom. At Ma'am Jess, isa pa nga dito sa rason kung bakit ibig ng gobyerno na mapigilan talaga ito. It's giving us a black eye sa international community dahil busy trade route ito, no, dinadaanan talaga ng mga cargo vessels mula sa Indonesia, sa Malaysia, paakyat ng China at sa iba pang mga lugar dyan sa mainland ng Asia. Ma'am Jess. Nakakatuwa lang, no? Meron na silang solar panel. So, ibig sabihin, may kuryente sila at meron pang facility against pirates, no?
Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Medyo nag-evolve din, but it's still a challenge, no? Wala pa rin talagang sariling power ang Taganak, no? Yung tinatawag na island o turtle island municipality. So, yan muna, solar power, sariling generator, at isa pa, Ma'am Jess, yung epekto pala nito sa mga mismong taga-Tawi-Tawi, yung tinatawag na border closure, no, kung nabalitaan natin. Yung estado kasi ngayon, yung Tawi-Tawi at ang mga residente nito, heavily dependent on trade sa Malaysia, particular dyan sa may Sandakan area, para kunin ang kanilang supply dahil nabanggit nga natin, mas malapit ito kaysa sa Pampanga City at mas mura mag-angkat ng goods doon. Pero dahil nga sa sunod-sunod na serye ng pagdukot ng mga Malaysians ng hinihinalang mga grupo ng Abu Sayyaf for ransom, ayan, nagsara na daw at naghigpit na yung mga authorities doon. Hindi na sila makakaangkat ng napakaraming goods para mag-barter, mag-trade, or kumuha ng pambenta, no, sa Zamboanga o di kaya dito sa Tawi-Tawi. So, isa ito sa mga problema na sinasabi nilang nagpapataas ng presyo di lamang ng bigas, kundi iba pang mga pangunahing bilihin dito sa Tawi-Tawi. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Ikamusta mo na lang kami dyan sa mga pawikan ng Turtle Island sa Tawi-Tawi. Ingat kayo dyan.